Pinoli na po ni Kuya Badong si Ate Miriam sa kanyang ina dahil nga daw sa sobrang pagseselos nito na umabot na sa paglalagay mo ng sili, hinabol mo ng kutsilyo, tapos tinali mo pa. Paano mo nagawang itali si Kuya Badong? Eh, mas malaki sa'yo. Pagod na po ako eh. Pagod na po ako dahil sa pinagagawa niya sa amin. Ginugutom niya kami. Minsan nga sa nanay na nga ako kumakain eh. Mga anak ko doon nangingi na baon. May trabaho pa ho ba kayo ngayon? Ngayon po, ma'am, extra lang po ako sa, sa construction. Oo, pero dati, nagtatrabaho kayong security guard. Ano pong nangyari? Hindi na pa ako nag-renew kasi lagi niya akong pinapaya sa mga kasama ko. Eh, nahiya na pa ako. Di, umalis na lang po. Diretsahang tanong, Ate Miriam, saan po ninyo nakuha yung ideyang ginawa ninyo na nilagyan nyo ng sili, yung kanyang brief? Para saan po yun? Isip ko lang po. Naisip nyo lang. Eh, yung itali po siya, ano pong ginamit yung pangtali? Istro po. Saan po ninyo kinuha ang straw? Bumili po ako sa tindahan. Ay, nagawa nyo pang kumuha? Nakagastos pa kayo, ha? Tatlong piso lang po naman yun eh. So, pinlano nyo po talaga dahil bumili pa kayo ng straw. Opo. Magkano po yung straw? 3 piso po. 3 piso. Gaano kadami binili po ninyo? Parang isang ganyan po yun yun. Nagkasya na lahat yon? Ilang tali sa kamay dito? Siguro, mga 4 na ikot 4 po. na ikot. Sa paa? 4 din po. 4. Doon? Ha? 4 din po. 4 din. Pantay-pantay lang. So, 20 ikot. Saan po ang mga anak ninyo habang ginagawa niyo yon? Tulog po. Tulog. Nung nakita po ba ninyong nakatali si Mang Badong, nabawasan po ang galit nyo? Medyo nabawasan kasi galit na galit po talaga. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari? Bakit ninyo tinali? Gusto ko po siya magbago. Magbago saan? May babae nga yan eh. Meron po ba kayo talagang ebidensya? Meron malam po ng bababae yan eh. Sino po ang nagsabi? Nararamdaman ko yun. Kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko. Okay. Doktora, ang sinasabi po ni Ate Miriam ay kahit wala daw siyang ebidensya, nalalaman niya, nakukutuban niya, hanggang saan ba natin dapat sundin yung ating mga sinasabing kutob na ganyan? O baka naman mali na yung pagsiselos natin? Ang kutob ho, ginagamit na dahilan para gumawa ng maraming bagay. Pero kailangan sana na may basihan yung kutob na merong nakikita o merong talagang matalik na kaibigan na matitiwalaan mo na nagsabi sa'yo. Although merong ang kutob ng babae, pero at ng lalaki, hindi ho yun sapat. Kailangan merong mas ibang makakasuporta nitong kutob na ito. Oo, pero yun nga, parang sinasabi rin niya, doktora, na wala daw talaga siyang nakita, wala namang pero nagawa niya ang lahat ng yun. Habulin sa kutsilyo, lagyan ng sili, itali si Mang Badong. Yan po ba ilan lang sa mga senyales na wala na po sa lugar ang pagseselos ni Ate Miriam kaya? Parang hong ganun eh. Kasi ang nangyayari ho sa tao, gusto siguro ni Ate Miriam na merong atensyon na bagay na ibigay sa kanya. Ang ibang tao, kung hindi makuha yung atensyon, ang klaseng atensyon na gusto nila, kahit anong atensyon, okay na. At saka meron hong puntong tinatawag ng escalation of behavior. Akala ho ng tao, kung isang gawin mo tapos hindi ka pinansin, i-escalate mo yung behavior mo. Nauna, siguro, hinabol ng itak, pero wala namang talagang nasaktan. Natakot lang ho si Mang Badong. So, ginawa niya, mas masakit na yung sili ho sa brief. Masakit ho yun Mapde. Parang yung nga ganun yung ginawa niya, parang pasakit ng pasakit. Opo. That's called escalation ho sa psikolohiya. Maraming salamat po, Doc Margie. O narinig mo yon, Ate Miriam. Kasi baka yun pong mga ginawa ninyo, yun ang naging dahilan din, kaya hindi na nadadalas ang pag-uwi sa inyo ni Mang Badong.
Hindi po ba ninyo yun naisip? Tanong ko lang, Mang Badong, diretsahang tanong po. Opo. Kayo po ba ni Ate Miriam ay naglalabing-labing pa? Hindi na po. Ay, kailan pa ho? Mga isang buwan na po siguro. Bakit naman? Nawala na po kayo ng gana sa kanya? Kasi po wala siya respeto sa akin eh. Oh. Hindi niya ako tinitingnan kung ano ang sitwasyon ko, kung ano yung katayuan ko bilang asawa. Nako, at Hindi yun ang natin sa nakakatakot pag nawala na yung respeto. Hindi ba, mga sausawero at sausawera, narinig nyo na ang panig ng nasa puti at nasa pula? Anong inyong opinyon? Mga kapatid, sa tingin nyo, sa kwentong ito, sino ba ang may kulang? Sino ba ang may sobra? Gusto kong malaman, boto hands tayo, pula o puti, taas sa mga placards na yan. Go! Abat siyang nakakagulat ha, na kahit ang kanyang mga kabaro ay parang hindi masyadong supportive kay Ate Miriam. Kasi kitang-kita natin na puti ang nakataas na pati mga babae dito, abay mukhang nasa likod ni Kuya Badong ha. Thank you sa mga sausawero at sausawera natin. Ano nga ba po ang kanyang naging damdamin nang isaoli po sa kanya ni Kuya Badong ang kanyang anak bilang isang ina? Ano nga ba ang ginawa niya para po sa kanyang anak? Narito po naman ang nanay ni Ate Miriam na si Aling Amelia Leva. Pasok! Nay, Amelia, Ngayon lang kita nakita dito. sandali lang po, Nay. Alam niyo po, kinukonsinti niyo ang anak niyo ng maling Hindi ka pag-ugali. ako konsentidurang magulang. Sa ngayon po, ang anak mong dalawa at siya nasa amin. Sino nagpapakain? Ako? Yan ba ang di pamilyadong tao? Nagtatrabaho ka, sa pag-iinom mo pinapupunta? Dapat po tinatanong mo yung anak mo. Eh, kung saan ako tinatanong ko nga, nagbibigay. wala daw silang makain. Kung may problema po sana, tinanong niyo sana ako. Hindi yung Paano kakapulong ka yung anak matanong? mo. Lagi kang lasing. Wala. Minsan lang po ako Laging lasing. Opo. Hindi po ako naglarsing. Hindi po ako naglarsing ng basta-basta. Kung wala Ngayong na kay Nanay Amelia na uli ang anak na si Miriam at ang mga apo, paano kaya ito nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Ang mga sagot po ni Nanay Amelia, pakatutukan nyo. Dito lamang po sa Face to Face. So para po sa inyo, dapat putulin. Oo, para matapos ng problema. Yan ang pinag-aawayan nila. Nabubuhay pa naman ang putol na, di ba, Ma'am Ami?